Manigong bagong taon sa lahat ng maginoong magmamanok, sa ating mga followers at mga subscribers. Bagong taon, bagong pag-asa. Bagong taon at bagong pag-asa para sa ating lahat at ganun din sa ating mga manok. Akmang-akma ang katanungan ng ating follower na si Shenami Esalubre 1641. Sabi niya, good day po, tanong ko lang po, marami na po akong naririnig na dinidevelop ang isang bloodline. Paano ba i-develop ang bloodline? O paano ba trabahuhin, sir? Gusto ko po maliwanagan, sana masagot po. Okay, tungkol sa breeding at bloodlines ang tinatanong ng ating follower na si Shename. Gusto niyang magkaroon ng bagong pag-asa sa kanyang mga bagong bloodline. Paano raw ba ito dinidevelop? Mga kamanok, pansinin niyo, ang mga bloodlines o strains ay nakapangalan karaniwan sa tao. Narinig niyo na yung Hutch na galing kay Sanford, yung Kelso na galing kay Walter, yung Sweater na galing kay McGuinness, at marami pang iba. Ibig sabihin lang, ang mga manok na ito ay na-develop dahil sa kagustuhan ng isang tao na sundan yung mga characteristics na gusto niya sa isang manok. Halimbawa, tignan na lang natin yung pinakasikat na bloodline ngayon, yung Sweater. Marinig mo, may Dink Fair na Sweater, may Larry Romero, may Jean Bachet, may Jerry Jenkins. Sa Pilipinas, marinig mo yung iba't ibang mga pangalan ng mga local breeders na may kanya-kanya ring sweater. Iisang strain ng sweater pero napakaraming mga linyada depende sa tao na gumagawa. So, Shenami, ang pag-develop ng linyada ay depende sa breeder mismo. Sa Amerika, yung old literature nakalagay doon na pag binibreed mo ang isang linyada na sila-sila for 7 generations without outside blood, pwede mo siyang tawagin na Shenami Sweater. Dahil ikaw mismo ang nag-develop. Ano ba yung 7 generations? Sa Amerika nung araw, dahil wala namang mga stag derbies, naglalaban sila, 2 years old yon. So yung 7 generations, about 14 to 20 years yon. Dahil kung minsan, yung mga Amerikano, umaabot ng 3 years yung manok bago ilaban. Pero pag 2 years lang, yung 7 generations, nakita mo na yung dinevelop mo in 14 years. So makikita mo, ang isang linyada, karaniwan, ay more than 10 years na binibreed na sila-sila para masabi mo, uy, manok ko ito, Shenami Sweater ito, Juan de la Cruz Sweater ito, Pedro Sweater ito. Ibig sabihin nun, ikaw ang gumawa nun. Sa Pilipinas, dahil uso ang stag derbies, at 1 year, alam mo na kung ano yung mga produce mo. Dahil naglalaban ka na at 9 months to 10 months na mga stags. So, next year, i-breed mo sila, makikita mo ulit ang resulta, and after 7 to 10 years, at sila na walang outside blood, kahit na halo-halo pa sila, kahit anong sistema ang breeding na ginawa mo, inbreeding, line breeding, crossbreeding, basta ikaw ang gumawa, at iisa ang itsura, iisa ang style ng laban, pwede mong sabihin, ako ang nag-develop ng bloodline na ito. Kaya nga magkaiba ang Dink Fair Sweater, iba yung Filipino Sweater, halimbawa Wild Creek Sweater, mapakaraming klaseng sweater dahil may panuntunan o standard na sinusunod ng bawat breeder at iba naman sa pananaw ng ibang breeder. Kaya makikita mo kahit isang strain yan, magkakaiba ang itsura kung minsan, magkakaiba ang fighting style, pero lahat ay tinatawag nila ayon doon sa pangalan nila. Ang tanong naman ni James Cabral, G7F, pag orange ang mata ng manok, quality rin ba? James, may kinalaman ito sa naunang tanong tungkol sa pag-develop ng bloodline. Kasama sa qualities na hinahanap ay yung red eyes. Ayaw ng karamihan ng breeders yung dilaw ang mata o puti ang mata. Ngayon, yung orange, nasa gitna yan. Hindi pulang-pula, hindi naman dilaw, pero orange. May mga linyada, lalo na yung mga sweaters, na talagang orange ang mata. Pag yan ay balansyado, maganda ang sukat, maganda ang ulo, maganda ang paa, at balansyado talaga ang katawan. Quality pa rin yan, kahit hindi pula, kahit orange ang mata, pwede na. Kaya lang, may mga stricto talaga mga breeder na pag hindi pumula ang mata, inaalis nila yon. Pero pag orange ang mata, pero napakagaling naman, quality pa rin yan. Kasi, ang isang bloodline ay hindi lang naman sa kulay ng mata tinitignan. Ang overall na winning percentage ng isang bloodline ang importante. Kaya pag nagpapanalo, kahit orange ang mata
quality yan. Dahil ibig sabihin, yung performance niya ang nagdidictate ng kanyang quality. Mukhang maraming katanungan tungkol sa breeding ngayon at sa bloodline. Halimbawa si Faustino Agpad Jr., 3223. Sabi niya, "Boss, pwede bang gawing battlecock ang linebred at inbred?" Okay, Faustino. Ang karaniwang definition ng battlecock, ito yung mga crosses, two-way or three-way crosses na inilalaban. Ngayon, yung linebred at saka inbred, karaniwan ito ay ginagamit pang breeding. Ganun pa man, yung linebred mo or inbred mo, pwede mo pa rin ilaban para matesting mo kung maganda pa ang linyada ng manok mo. Kasi kung minsan, yung linebred at yung inbred, nagkakaroon ng inbreeding depression. Baka naman yan ay magiging duwag o mawawala yung gameness niya o kaya mawawala yung cutting ability niya. Kaya mainam pa rin na ilaban mo yung linebred at inbred para masubukan mo kung nandun pa rin ang gameness and cutting ability at iba pang mga characteristics na gusto mo sa isang manok. May similar na tanong si Chris Dialong 2878. Idol, pwede ko ba isa lang ang magkapatid sa ama? So, ito ay isang form of inbreeding pa rin. At gaya ni sinabi ko, kung kilala mo ang linyada ng manok mo at kaya nilang i-withstand ang inbreeding, walang problema na isa lang mo ang magkapatid sa ama. Pero pag sila ay nagkakaroon ng mga diferensya, humihina ang kanilang tapang o kaya humihina ang kanilang cutting ability o kaya lumiliit sila o pumapangit sila, huwag mong isa lang yan. So alamin mo muna kung ano ang kakayanan ng linyada mo bago ka mag-inbreeding. Itong tanong ni Alexander Chamborg 9850 tungkol pa rin sa bloodline at breeding. Sabi niya, "Good morning. Bago lang po ako sa pagmamanok. Ask ko lang po papaano po ang pagkilatis kung ano ang bloodline ng hen or pullet. Base po ba sa color nila or sa stance? Marami po kasi ang nakikitang mga hutch or sweater or kelso na magkakapareho yung color at mukha ng mga inahin or pullet. Salamat po." Alexander, tama yung sinabi mo. Nung araw, pag sinabi mo na hutch, yan ay karaniwan green leg na medyo dark ang color. Pag sinabi mong yellow-legged hutch, yan ay yellow leg na ang paa, pero yung itsura niya, hutch pa rin. Yung ulo, kung minsan yung color is light red to dark red. Pero yung hutch characteristics, kitang-kita mo pa rin. Ngayon, may mga yellow leg hutch. Halimbawa, puntahan mo yung mga breeder sa Amerika, gaya ni na Larry Romero, Ding Fair. Makikita mo, yung kanilang yellow-legged hutch, kamukha na ng sweater. So, kaya pinag-breed nila yung yellow-legged hutch at sweater, isa yung itsura. Ganun din yung kelso. Nung araw, yung kelso, more on the dark side na white legs. Ngayon, ang mga kelso, maraming kelso na yellow legs na rin at ang kulay sweater na rin. Kaya pag pinag-breed nila yung kelso at sweater, iisa pa rin ang itsura. Kaya maraming mga farms na mahilig sa uniform na itsura, nagbi-breed ng sweater, yellow leg, hutch, at saka kelso, na iisa ang itsura. Para pag two-way cross man sila, mag three-way cross man sila, iisa pa rin ang itsura ng kanilang mga manok at identified mo na ito ay galing sa isang particular breeder. Yes, Alexander, pwede mo pa rin ma-identify ang mga bloodlines base sa itsura kung hindi ito yung ginagawa ng ibang breeder na magkakamukha na ang kanilang sweater, yellow leg hutch at kelso. Makikita mo pa rin yan kung iyan ay dome, white, green leg na hutch o iba pang mga bloodline. Kung magkakamukha, the only way na malaman mo kung anong bloodline ng pullet na yan o yung stag na yan ay yung honesty ng breeder. Pag sinabi ng breeder, ito ay yellow leg hutch, ito ay sweater, ito ay kelso, yun na lang ang panuntunan mo. At kung minsan, yung ibang mga breeder, ipinapakita ang record para patunayan na kahit magkakamukha sila, magkakaiba ang kanilang pagbreeding sa isa't isa base sa bloodline. So, yung honesty ng breeder ay napalaking factor para malaman mo kung ano ang bloodline ng pullet o stag na bibilhin mo. Happy New Year ulit mga kamanok!
ituloy lamang natin ang tamang pag-aalaga. Dahil laging tandaan sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number one.